Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Althea Ramos, isang babaeng doktor na may 35 taong karanasan sa medisina. Ngayong araw ay susuriin natin ang paksang kung paano nakakapapalala ng pananakit ng kasukasuan ang maling paraan ng pagkain ng gulay. Naisip niyo na ba na ang pagkain ng maraming gulay ay lalong makakapapasakit ng inyong nga kasukasuan? Maraming nakatatanda ang naniniwala na habang mas maraming gulay ang kinakain, mas nakabubuti ito, ngunit sa katunayan, minsan ay kabaliktaran ang nangyayari. Marami na akong nakitang pasyente na may matagal ng pananakit ng kasukasuan kahit na napakalusok ng kanilang kinakain. May mataong kumakain ng isang buong basket ng nilagang gulay araw-araw pero namamaga pa rin ang kasukasuan. Ang nakakabahala rito ay ang pananakit ay tahimik na lumalala sa paglipas ng panahon. Maaring hindi ninyo ito mapansin hanggang sa maging mahirap na ang paglalakad. Ang mga maliliit na pagkakamali sa paraan ng pagkain ng gulay ay maaring magpalala ng arthritis o pamamagang ng kasukasuan. Lalo na sa mga taong higit sa 60 taong gulang, malaki na ang ipinakbago ng katawan. Kung hindi natin ito naintindihan ng tama, ang isang mabuting nakasanayan ay maaring maging mapanganib. Ngayong araw, tutulungan ko kayong makita ang katotohanan ito. Malinaw na nababago ang ating katawan kapag sumapit na tayo sa edad na 60. Ang kakayahan ng ating panunaw ay hindi na tulad ng dati. Ang mga digestive enzymes ay unti-unting nababawasan at ang pag-absorb ng bituka sa mga nutrisyon ay humihina rin. Dahil dito, ang pagkain ng gulay ay hindi na ganoon kasimple tulad ng dati. Ang gulay ay nagtataglay ng maraming fiber, vitamina at mineral. Ngunit kung sobra ang fiber, magdudulot ito ng pressure sa humihinang sistema ng panunaw. Maraming tao ang kumakain ng labis na hilaw o nilagang gulay araw-araw. Nagiging sanhi itong kabah, hindi pa katunaw ng kinain, at pagbaba ng absorption ng kalsiyum sa katawan. Ang kalsiyum ay napakahalaga para sa mabuto at kasukasuan. Kapag kulang sa kalsiyum, ang kartilago ng kasukasuan ay mas madaling masira. Ayon sa ilang pag-aral sa nutrisyon, ang mga nakatatanda ay nangangailangan ng humigit kumulang 1,000 hanggang 1,200 mg calcium araw-araw. Ngunit kung kakain ng masyadong maraming gulay na mayaman sa oxalat, mahihirapan ang katawan na maabsorb ang calcium. Ang pamilyar na halimbawa rito sa Pilipinas ay ang kangkong, kulitis o spinach. Ang nga ito ay mabuti sa katawan, ngunit kung mali ang paraan ng pagkain, makakasama ito. May nakilala akong isang pasyente sa Pangasinan. Araw-araw siyang kumakain ng nilagang gulay at halos hindi na kumakain ng protina. Makalipas ang ilang buwan, malinaw na lumala ang pananakit ng kanyang tuhod. Ang dahilan ay hindi dahil masama ang gulay, kundi dahil ang paraan ng kanyang pagkain ay hindi na angkop sa kanyang tumatandang katawan. Kapag tumatanda na, kailangan ng balanse sa lahat ng bagay. Hindi na pwedeng kumain base lang sa kung ano ang gusto natin tulad ng dati. Sa videong ito, ibabahagi ko sa inyo ang 5 napakakaraniwang pagkakamali. Ang pagkakamaling ito ay direktang may kinalaman sa ating araw-araw na nakasanayan sa pagkain ng gulay. Maraming tao ang patuloy na gumagawa nito nang hindi nila namamalayan. Susuriin ko ang bawat pagkakamali sa paraang madaling intindihin. Ang bawat bahagi ay may kasamang pamilyar na halimbawa sa ating pang-araw-araw na buhay. Baka makita ninyo ang inyong sarili sa mga kwentong ito. Tuturuan ko rin kayo ng mga simpleng paraan para may tama ito, hindi komplikado at hindi magastos. Lalo na sa huling bahagi ng video, ibabahagi ko ang isang mahalagang prinsipyo. Ang prinsipyong ito ay makakatulong upang maprotektahan ang inyong kasukasuan sa mahabang panahon. Maraming tao ang nagbabaliwala nito kaya palala ng palala ang kanilang sakit. Pakinggan po ninyong mabuti ang bawat bahagi. Kung pakiramdam niyo ay nangyayari ito sa inyo, tandaan niyo ito kaagad. Ang kalusugan ay hindi maghihintay ng matagal para itama natin ang ating mga pagkakamali. Unang pagkakamali, marami sa inyo ang may ugali na kumain ng napakaraming nilagang gulay araw-araw. Bawat kainan ay may isang punong platong gulay. May mga tao pa nga na ginagawang pamali sa kanin ang gulay para daw mapanatili ang kalusugan. Naintindihan ko na isa itong karaniwang paniniwala, ngunit ang labis na pagkain ng gulay ay nakdudulot ng problema, lalo na sa sistema ng panunaw na humihina dahil sa katandaan. Kapag masyadong marami ang fiber, mas kailangang magtrabaho ng tiyan, at nahihirapan ang bituka na i-absorb ang lahat ng kinakailangang nutrisyon. Ayon sa mga rekomendasyon sa nutrition,
Ang isang matanda ay nangangailangan ng 25 hanggang 30 gramo ng fiber araw-araw. Ngunit maraming nakatatanda ang lumalakpas dito, lalo na kung kumakain sila ng gulay 3 beses sa isang araw ng walang balanse. May nakilala akong isang 72 anyos na lolo. Araw-araw siyang kumakain ng halos 1 kilo ng nilagang gulay. Naniwala siya na makakabuti ito sa kanyang kasukasuan. Ngunit sa katunayan ay lalong sumakit ang kanyang tuhod at nahirapan na siyang maglakad makalipas ang ilang buwan. Ang dahilan, kulang ang kanyang katawan sa protina at mga mahalagang mineral. Ang sobrang fiber ay nakpababa sa absorption ng calcium at zinc. Ito ay dalawang elementong kailangan ng buto at kasukasuan. Ang masintomas ay karaniwang lumalabas ng tahimik. Maaring makaramdam kayo ng pagiging buso agad, kabak, at susundan ito ng unti-anting paglala ng pananakit ng kasukasuan. Marami ang nag-akala na ito ay dahil lang sa katandaan kaya binabalewala nila. Isang karaniwang pagkakamali ang isiping mas maraming gulay mas mabuti. Ngunit sa totoo lang, kailangan ng katawan ng balanse. Ang gulay ay bahagi lamang ng isang pagkain. Pinapayo ko sa inyo na kumain ng iba't ibang uri ng pagkain. Sa bawat kainan, dapat mayroon lamang katamtamang dami ng gulay na sinamahan ng isda, itlog o tokwa. Sa ganitong paraan makukuha ng katawan ang sapat na nutrisyon. Kung kayo ay kumakain ng napakaraming gulay araw-araw, subukang bawasan ito ng kaunti at pakinggan ang inyong katawan. Maaari ninyong ibahagi ang inyong karanasan sa comment section. Babasahin ko ito at bibigyan ko kayo ng karagdagang payo. Pangalawang pagkakamali, marami sa inyo ang may ugaling kumain ng hilaw na gulay dahil sa paniniwalang mas napapanatili nito ang vitamina. Ang maplatito ng sariwang lettuce, pipino, at iba pang pamilyar na ensalada ay palaging nasa hapagkainan nga Pilipino. Lalo na sa mainit na araw, masarap sa pakiramdam at magaang sa tiyan ang kumain ng hilaw na gulay. Ngunit para sa mga nakatatanda, isa itong nakakabahalang pagkakamali. Ang immune system at digestion ay humihina sa pagtanda. Ang mga hilaw na gulay, kung hindi nahugasang mabuti, ay maring magtaglay ng bakterya at parasites. Ayon sa mga ulat sa food safety, ang hilaw na gulay ay maring magkaroon ng bakterya tulad ng E. Colium gabulate. Para sa mga nakababata, mas madaling labanan itong atawan. Ngunit sa mga nakatatanda, mas mataas ang panganib na makasakit. May nakilala akong isang 68 anyos na lola. Madalas siyang kumain ng hilaw na ensalada araw-araw. Makalipas ang ilang panahon, nakaranas siya ng matagal na pananakit ng tiyan at panayat na pagtatay. Ang mas nakakabahala, napansin niyang namamaga at mas sumasakit ang kasukasuan sa kanyang kamay kumpara rito. Ang dahilan ay ang impeksyon na natrigger ng pamamaga, inflammation, sa kanyang katawan. Kapag tumaas ang pamamaga, naapektuhan din ang mga kasukasuan. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng marami. Ang sintomas ay hindi palaging malinaw agad. Maring ito ay simpleng pagkapagod, walang gana kumain, at susundan ng unti-unting paglala ng sakit sa kasukasuan sa paglipas ng panahon. Karaniwang pagkakamali ang isiping palaging mas mabuti ang hilaw na gulay kaysa lutong gulay. Ngunit ang totoo mas mahalaga ang kaligtasan sa pagkain, lalo na para sa mga nakatatanda. Pinapayo ko na mas unahin ninyong kainin ang lutong gulay. Kung kakain man ng hilaw, kailangang hugasan itong mabuti ng malinis na tubig ng ilang beses. Maari din itong ibabad sa tubig na may counting asin sa loob ng 15 minuto. Dapat din ninyong piliin ng mabuti kung saan binibili ang gulay at iwasan ang mga walang tiyak na pinanggalingan. Ang malusog na sikmura ay makakatulong na mabawasan ang pamamaga sa katawan. Kung nakaranas na kayo ng problema matapos kumain ng hilaw na gulay, ibahagi ito sa comment section. Ang inyong kwento ay maaring makatulong sa iba upang maiwasan ang pagkakamaling ito. Pangatlong pagkakamali. Marami sa inyo ang may nakasanayang kumain ng gulay lamang at kalimutan ang mapagkaing mayaman sa protina. Minsan, ang inyong hapunan ay puro nilagang gulay lang at kaunting toyo o bagong. May mga nag-isip na ang ganitong pagkain ay magaang sa katawan, ngunit ito ay isang napakapanganib na pagkakamali para sa mga kasukasuan. Kailangan ng katawan ng nakatatanda ang protina upang mapanatili ang kalamnan at ang cartilage ng kasukasuan. Ayon sa rekomendasyon, araw-araw ay kailangan ng 1 hanggang 1-2 gramo ng protina kada kilo ng timbang ng katawan. Kung kulang sa protina, hindi mabisang ma-regenerate ng katawan ang tissue ng kasukasuan. Minsan ko nang ginamot ang isang 70 anyos na lola. Napakarami niyang kumain ng gulay pero halos hindi na siya kumakain ng karne o isda. Makalipas ang 6 na buwan, halatang humina ang kanyang kalamnan at mas sumasakit ang kanyang tuhod tuwing siya ay tatayo o upo. Ang dahilan ay walang materyales ang kanyang katawan para mapangalagaan ang splay ng kanyang kasukasuan.
Kapag humina ang kalamnan, mas malaking bigat ang mapupunta sa kasukasuan. Pinapabilis nito ang paglala ng arthritis. Ang masintomas ay kadalasang pagkapagod, panghihina, pagbagal sa paglalakad, at madaling pagsakit kapag gumagalaw. Marami ang naaakala na ito ay dahil sa katandaan kaya tinatanggap na lang nila. Ang karaniwang pagkakamali ay ang takot na ang pagkain ng protina ay magdudulot ng sakit. Ngunit sa totoo lang, ang kakulangan sa protina ang mas malaking problema. Lalo na sa mga nakatatandang may sakit sa kasukasuan, pinapayo ko na kumain kayo ang tamang dami ng protina araw-araw. Maaari kayong pumili ng isda, itlog, lean meat, o tokwa. Bawat kainan ay dapat may kahit isang ulam na mayaman sa protina. Mabuti pa rin ang kumain ng gulay, pero dapat itong sabayan ng protina. Ang balanseng ito ang magpoprotekta sa inyong kasukasuan sa mahabang panahon. Kung kayo ay kumakain ng kaunting protina lamang, subukang unti-unting baguhin ito. Maaari ninyong ibahagi ang inyong daily meal plan para mabigyan ko kayo ng payo. Pang-apat na pagkakamali, marami sa inyo ang nag-isip na pare-pareho lang ang lahat ng uri ng gulay. Basta kumain ng marami, sapat na ang nutrition. Dahil dito, palaging inulit-ulit ang paulam ng ilang pamilyar na gulay. Halimbawa ay kangkong, pechay, o repolyo. Ang nakasanayang ito ay mukhang walang masama, ngunit nagdudulot ito ng tahimik na kakulangan sa nutrition. Bawat gulay ay may iba-ibang sangkap, may mayaman sa vitamin C, may mayaman sa calcium, at mayroon ding mataas sa oxalate. Kung ulit-ulitin ang ilang gulay, mawawalan ng balansa ang micronutrients ng katawan. Ayon sa ilang survey sa nutrition, higit sa 40% nga nakatatanda ang kulang sa kahit isang mahalagang micronutrient. Direktang naapektuhan nito ang ngabuto at kasukasuan. May nakilala akong isang 65 anyos na pasyente. Halos kangkong lang ang kinakain niya araw-araw. Makalipas ang ilang panahon, sumakit ang kasukasuan sa kanyang pulso at tuhod. Nang suriin, nalaman na may mild deficiency siya sa calcium at vitamin D. Ang dahilan ay ang kawalan variety sa kanyang kinakain. Ang kangkong ay mabuti, ngunit hindi nito kayang ibigay ang lahat ng kinakailangang nutrition. Kapag kulang sa nutrition ang katawan, naapektuhan ang proseso ng pagbuo muli ng cartilage. Ang sintomas ay madalas nagsisimula sa banayad na pananakit na unti-unting lumalala kapag nagbabago ang panahon. Marami ang hindi nag-isip na ang dahilan ay namumula sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Ang karaniwang pagkakamali ay ang pag-ulit ng lumang nakasanayan ng walang pagbabago. Ngunit kailangan ng katawan ng iba-ibang uri ng pagkain upang mapanatili ang balanse. Pinapayo ko sa inyo na ibahin ang uri ng gulay araw-araw. Maring magpalit-palit sa pagitan ng madadahong gulay, root vegetables, at mga beans, sitaw. Bawat linggo ay dapat may 5 hanggang 7 iba-ibang uri ng gulay. Ang pagkakaiba-iba ay nakakatulong sa katawan na makuha ang sapat na nutrition. Mas napapangalagaan din ang kasukasuan sa paglipas ng panahon. Kung madalas ninyong inuulit ang ilang gulay, subukang baguhin ito simula ngayon. Maari ninyong ibahagi ang gulay na madalas ninyong kainin para mabigyan ko kayo ng karagdagang payo. Pang-5 pagkakamali, marami sa inyo ang may ugaling lutuin ng sobra ang gulay. Madalas ay pinapakuluan ang gulay ng napakatagal hanggang sa sobrang lumambot. May mataw pa ngang ininit ito ng pauli-uli sa loob ng isang araw, sa pag-isip na mas madali itong kainin at mas makakabuti. Ngunit ang paraan ngang pagluluto na ito ay nagtatanggal ngang maraming mahalagang nutrition. Ang vitamin C at ilang vitamin B complex ay madaling masira sa init. Kapag niluto ng napakatagal, ang dami ng bitamina ay maaring bumaba ng 50% hanggang 100%. May nakilala akong isang 70 anyos na lola. Palagi niyang niluluto ng husto ang gulay dahil takot siyang hindi matunawan. Makalipas ang ilang panahon, nakaramdam siyang matinding pagkapagod at mas dumalas ang sakit ng kanyang kasukasuan. Nang suriin, nalaman naming kulang siya sa vitamin C. Ang vitamin C ay may mahalagang papel sa paggawa ng collagen. Ito ang sangkap na tumutulong upang mapanatiling matibay ang cartilage ng kasukasuan. Kapag kulang sa vitamin C, ang kasukasuan ay mas madaling masira at mamaga. Ang maunang sintomas ay hindi masyadong kapansin-pansin. Maaring ito ay banayad na pananakit sa kamay o tuhod na lalala kapag madalas na gumagalaw. Marami ang hindi mag-isip na galing sa pagluluto ang dahilan. Karaniwang pagkakamali ang isiping mas matagal lutuin mas mabuti. Ngunit sa totoo lang ang tamang pagluto lamang ang napapanatili ng nutrisyon. Pinapayo ko na ilaga o lutuin ang gulay sa maikling oras lamang. Sapat na ang maluto lang ito ng bahadya, half-cooked o sapat lang ang lambot. Iwasan ang pag-init ng paulit-ulit. Kung kailangan ng malambot na pagkain, hiwain na lang ng maliliit ang gulay bago lutuin. Sa ganitong paraan, madali itong kainin nang hindi nawawala ang nutrisyon.
Subukan ninyong baguhin ang paraan ng pagluluto sa loob ng ilang araw at obserbahan ang inyong katawan kung may pagbuti. Kung mayroon kayong sariling karanasan, ibahagi ninyo ito upang matuto ang lahat. Kapag tumatanda, ang katawan natin ay parang isang napakasensitibong timbangan. Konting pakiling lang ay nawawala na ang balanse. Ganun din sa kalusugan ng kasukasuan, hindi porket kumain ng maraming gulay ay mabuti na. At hindi porket umiwas sa pagkain ay ligtas na. Lagi kong pinaalalahanan ang aking mapasyente na kailangan ng katawan ng homeostasis o panloob na katatagan. Ibig sabihin, lahat ng bagay ay dapat magkakaswato at balanse mula sa nutrisyon, paggalaw, hanggang sa pahinga. Kung ang isang bagay ay sobra, maapektuhan ang iba. Isipin ninyo na ang inyong kasukasuan ay parang isang lumang pintuang kahoy. Kung alagaan ng tama, bubukas ito ng banayad araw-araw. Pero kung kulang sa langis o puwersadong binubuksan, ito ay tutuno at masisira. Ang gulay ay mahalagang bahagi ng pagkain, ngunit hindi nito kayang palitan ang lahat. Kailangan ng katawan ng protina, good fats, at micronutrients. Lahat ito ay dapat makakasama. Ang pinakamahalaga ay hindi ang dami ng kinakain, kundi ang tamang pagkain at sapat na nutrition. Kapag naintindihan ninyo ito, kusa ninyong mapoprotektahan ang inyong kalusugan. Upang maprotektahan ang inyong kasukasuan at kalusugan sa mahabang panahon, narito ang masimple ngunit epektibong prinsipyo. Una, kumain ng sapat na nutrition araw-araw. Bawat kainan ay dapat may gulay, protina, at counting good fat. Huwag mapapalipas ng gutom o kumain ng hindi balancing meal. Pangalawa, hatiin ng tama ang portion ng pagkain. Ang nakatatanda ay hindi dapat kumain ng sobrang dami sa isang upuan. Maaring hatiin ito sa 3 main meals at 1 o 2 light snacks. Nakakatulong ito para mas madaling matunawan at maabsorb ang nutrition. Pangatlo, pansinin ang oras ng pagkain. Ang almusal ay dapat kainin 30 minuto pagkagising. Ang hapunan ay dapat kainin kahit 2 oras bago matulog. Nakakatulong ito para makapagpahinga ang sikmura. Pang-apat, uminom ng sapat na tubig ngunit huwag inumin ng sabay-sabay. Araw-araw ay dapat uminom ng 1.5 hanggang 2 litro ng tubig dito sa Pilipinas, lalo na at mainit ang panahon. Hati-hatiin ang pag-inom sa buong maghapon. Asterisk pang-5, bigyan ng pansin ang agwat ang pag-inom ng gamot. Kung kayo ay umiinom ng gamot para sa buto o sa puso, tanungin ninyo ang inyong doktor kung kailan ito dapat inumin. May magagamot na kailangang inumin ng malayo sa oras ng pagkain para mas maabsorb ng katawan. Panghuli, panatilihin ang magaang ehersisyo araw-araw. Ang mabagal na paglalakad at magaang ehersisyo ay nakakatulong para maging flexible ang mga kasukasuan. Huwag upo sa isang lugar ng mahigit sa 1 oras. Ang nga prinsipyong ito ay napakasimple ngunit nabibigay ng pangmatagalang epekto. Maaari kayong magsimula sa mga pinakamaliit na pagbabago. Mula sa mga ibinahagi ko ngayong araw, sana ay naintindihan ninyo na hindi masama ang kumain ng gulay, ngunit ang maling paraan ng pagkain nito ay makakapagpalala ng pananakit ng kasukasuan. 5 pagkakamali na akala natin ay maliit, pero may malaking epekto sa pangmatagalang kalusugan. Ang pinakamahalaga ay ang balanse. Balanse sa pagitan ng gulay at protina, balanse sa dami at sa paraan ng pagluluto. Kapag naalagaan ng tama ang katawan, mas lalakas ang makasukasuan araw-araw. Kung naging kapaki-pakinabang sa inyo ang videong ito, i-like po ninyo para suportahan ang channel. Maiwan ng komento at ibahagi ang inyong nakasanayang pagkain. Babasahin ko ito at tutulungan ko kayo. Huwag din ninyong kalimutang i-share ang videong ito sa inyong nga mahal sa buhay, lalo na sa mga dumaranas ng pananakit ng kasukasuan. At mag-subscribe sa channel. Iyon ang notification bell para makatanggap ng mas marami pang kaalaman sa kalusugan. Nawa ilagi kayong maluso at may kapayapaan sa inyong araw-araw na pamumuhay.